Kailangan maghalimaw ni Davis. Lakers hindi dapat i-trade si D'Lo at Gabe matatagalan pa. So para nga ng balita mga idol ay patungkol sa bad news para sa Los Angeles Lakers. Nakuha nga ng Lakers si Gabe Vincent sa 3-year $33 million deal para maging backup guard ng kanilang kupunan. Siya nga ang naging replacement ni Schroeder bilang isang two-way guard at para ma-improve ang 3-point shooting nila. Nasiled nga noong October 30 itong si Gabe Vincent due to injury at ngayon ay mukhang matatagalan pa nga itong makabalik dahil muli nga daw sasailalim itong si Gabe Vincent sa re-evaluation sa susunod nga na 2 linggo. Sa 4 games played nga sa Lakers ay nag-average lamang ito ng 6 points, 1 rebound, 3 assists at 2 steals at career low nga na 7% sa 3. Hindi nga ito mga numero na ina-expect ng Lakers mula nga dito kay Gabe Vincent. Marami naman nagsasabi na baka magaya nga daw ito kay Kendrick Nunn noon. Ano masasabi ninyo dito mga idol? Mali nga ba ang pagkuha ng Lakers kay Gabe Vincent? At para naman sa sunod na balita ay patungkol kay D'Angelo Russell. Umiingay ngayon ang balita na itong Chicago Bulls ay open nga na i-trade ang star na si Zach LaVine. At ayon nga sa mga rumors ay sinasabing interesado nga daw itong Los Angeles Lakers basta hindi nga kasama sa trade package si Austin Reeves. Ayon pa sa rumors ay malamang nga daw na sa sentro kay D'Angelo Russell ang trade kapag ginawa nga ito ng Lakers. Well, para nga sa akin mga idol ay hindi na nga kailangan ng Lakers ay trade nga si D'Lo para kay LaVine dahil mas kailangan nga ng Lakers ngayon itong si D'Lo na isang legit point guard na merong 6.6 assists per game. This season ay mas better nga rin ang 3-point shooter itong ang si D'Lo na merong 37% sa 3 kumpara sa 33% ni LaVine. Isa pang magiging problema nga sa trade na ito ay kailangan nga ng Lakers sa magdagdag nga ng player sa trade package. Kaya mas maganda na nga lang talaga na wag nang gumawa ng trade itong ang Lakers para mas mapaganda ang kanilang chemistry. Ano masasabi ninyo dito mga idol? Agree ba kayo dito o hindi? At para naman sa uling balita ay patungkol kay Anthony Davis. Disappointing nga daw ang pagkatalo ng Los Angeles Lakers kahapon kontra sa Sacramento Kings. At ang sinisisi nga dito sa pagkatalo ng Lakers ay itong si Davis na struggle nga makapuntos kahapon na gumawa lamang 9 points. At talaga namang na-outplayed nga at nabully ni Domantas Sabonis sa buong laro. Sa katunayan nga ay 0-8 itong si Davis kapag katapat nga si Sabonis. Ayon nga sa isang NBA reporter ay hindi nga daw katanggap-tanggap ang performance nga nito ni AD. Wala nga daw magagawa itong si AD sa kanyang match-up dito nga kay Sabonis. At may mga quarters nga lang daw na nagpapakita si AD at bigla nga ring nawawala. As of now nga mga idol ay marami talaga nagagalit sa pagiging inconsistent nito ni Anthony Davis. Kaya naman ay kailangan nga talaga nito ni AD na maglaro nga ng halimaw sa mga susunod nga na games ng Lakers. Ano masasabi ninyo dito mga idol? Agree ba kayo dito o hindi? Mag-komento sa baba at ating babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like at subscribe para sa iba pang balitang NBA. Maraming salamat po.